I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Yes, it's unprecedented. Never pa nito nangyari. Tinanong ko dito sa DBM kung meron ng occasion or situation na similar to that. Hindi pa yan nangyayari ever. You know, yung General Appropriations Act, pag tinignan mo yan, it's like a regular bill kung paano siya maging batas, di ba? Ipopropose, kung executive admin version yan, ipopropose ng executive sa Congress, the Congress will either pass it, or not pass it, or upuan. Ganun lang yun. Again, ulitin ko, gagayain ko siya, may simple mind, ganun siya. Di ba? Kung ayaw nyo, upuan nyo, ganyan. But, this time, dahil nakarating nga po sa amin yung mga problema na nakita ng ating mga kasamahan sa Congress at saka sa Senate, at binigyan na po tayo ng direktiba ng ating mahal na Pangulo na ayusin yung mga nakitang mali. So, may 2 linggo po tayo, or even earlier, no? Baka kaya, it could be earlier, kasi kung si Senator Lacson nga, nakita niya ng kaagad-agad. So, I think, with the new leadership here, kaya din nila tingnan yan, di ba? So, ipapadala natin sa kanila yung bagong listahan, yung mga changes na mangyayari doon. Sa tingin po namin, mas madali yon na proseso at procedure kesa magbalikan tayong ganyan. Kasi never pa po siya nangyari. Diba? Pag never pa nangyari, baka umakit pa kung saan-saan yan. Diba? Okay, thank you. Marco, di ko na tatanungin sa'yo, kaparehas lang ang tinanong ng Ivan. Okay? May follow-up ka pa. Sige. Parang dismayado yung ano. This is for Sec. Pacdaban. Ma'am, ano po ba yung estimate natin? Gaano kalaki yung mababago? Meron na po ba tayong estimate ballpark sa budget na mababago? Wala pa. Magsisimula na sila, Sec. Vince, siguro today, no? Yeah, well, may budget hearing po na nakaschedule sa Kongreso ang DPWH sa Biyernes. Siyempre tayo po ay pupunta doon. Kailangan tayong pumunta doon. Pero doon po sasabihin ko na rin na base sa utos ng Pangulo, i-review natin ang budget, i-revisit natin, i-repasuhin natin, at mag-initiate tayo ng mga pagbabago dito sa budget na to para number one, ma-address yung mga issues na release po na nating mga batas, but at the same time, para makita din talaga natin. Kasi ang simple lang naman ang sinabi ng Pangulo. Diba? Kailangan siguraduhin natin na ang bawat piso ng ating mga kababayan, gastusin sa tamang paraan. No? Para sa mga na makakabenepisyo para sa ating mga kababayan. Ganun nga kasimple yan. Ngayon, kung may mga proyekto dyan, doble, o proyekto na pala, para sa akin, simple, tanggalin natin. Ma'am, sabi po ng Congress, ibabalik daw po yung buong NEP. But just to clarify, in 2 weeks time, ibabalik natin sa kanila yung revised budget ng DPWH. So, paano po kaya yun if ibabalik nila yung buong NEP, tapos pag ibabalik natin sa kanila, DPWH lang? No, wala pa namang binabalik. Pero ang alam natin na ang problema ngayon, ang pinag-uusapan natin, yung iba naman wala maayos. DepEd kanina, maayos ang usapan. Yung mga ibang ahensya, maayos din. Alam natin na DPWH lang. So, DPWH lang yung magiging changes na makikita. Na changes na ibibigay ng DPWH. Okay, thank you. Sec. Nina, Sec. Vince, and Marco. Next question is from Jean Mangalos of Philippine Star. Online. Okay, so ang tanong po niya, the DBM was advised to update or revisit the special nature of the DPWH's budget submission. Sabi po niya, the DBM was advised to update, revisit the special nature of the DPWH's budget submission. What changes can we expect to make sure that there are more safeguards to the DPWH's submission to the NEP? Bago usapan namin ni Secretary Vince, no? Unang-una, ngayon pa lang, we'll make use of, again, technology para makita yung mga, pag sinabmit sa amin, pag may doble dyan, pag may mali dyan, pag may ano dyan, isang click lang, makikita mo. May magre-red na yan.
Doble na yan. So, ibabalik namin sa kanila yan. Diba? First. Second, siguro internally, to DPWH. Kailangan sila din, on their own, may tamang proseso din siguro naman sila ng pagpaplano at pag-identify ng mga proyekto. And now that, syempre naman, let's give time naman to our new secretary here to also understand, no, yung proseso na pag-identify ng mga projects sa DPWH. Alam na niya, binigay ko na sa kanila lahat ng naging issues. And I'm sure lahat yan ay mabibigyan ng matutugunan ng Department of Public Works and Highways moving forward. Thank you, Secretary Mina. Next question, pinagsama namin yung questions ni Ted Cordero of GMA News Online, Aaron C. of Business World, and Ian Sigaralo of Inquirer.net. Meron ba sa kanit nandito? Si Ian? Okay, Ian. Go ahead. To Sec Mina, just to be categorical about it, so the method is mag-send ng errata sa House. Parang ganon. Oo. Kasi technically walang nasusulat about errata. Naging tradisyon na lang yan na pag merong gustong ibalik or baguhin yung department sa kanilang National Expenditure Program, tinatawag nila yung errata. Pero there's no such thing. I mean, walang ganyan, no? So, ang mangyayari ngayon, kung dun sa 2 linggo, kung merong kailangan baguhin, palitan, tanggalin, isasubmit ng department. I think, huwag na tayong masyadong maano sa mga terminology. Simple lang ito. May release na mga concerns ang ating mga mabatas as they should. Kasi yun ang kanilang constitutional mandate. No? Ang ating Pangulo nagsalita kanina, sabi niya, yes, okay, let us revisit, let us review, and if necessary, let us change the budget of the DPWH. So kami, ako bilang kawani ng DPWH, susunod tayo sa utos ng ating Pangulo. And yun ang gagawin natin. So, hindi na tayo kailangan ma-back down sa mga pangalan, o nomenclature, o mga salita. Basta, we action na natin. We will follow the directive of the President to review, revisit, and if necessary, change. So yung total budget, so may possibility na buwaba siya from 6.79 trillion if after the changes. Well, yung budget, DPWH lang naman pinag-uusapan natin, di ba? So, depende sa kanila. Kung tingin nila, hindi na nila kailangan yung mga ibang proyekto doon, di ba? Pwede bumaba yung level ng DPWH. And then last for me, just trying to think, steps ahead. So if ever po na kunwari hindi pa rin maging palatable for Congress yung changes and they decide to return the NEP in whole. So obviously, how big is the risk of a reenacted budget, Sec? And if ever po, gano'n po kalaki yung magiging drag niya to overall government spending? Kung advance naman ito mag-isip, talagang grabe. There's always this, di ba? Talaga namang, sabi ko nga kanina, paggagawa ng batas, it's either upuan mo, i-approve mo, or hindi. Pag hindi mo in-approve ang General Appropriations Act, wala kang budget, re-enacted budget ka. Diba? So, ganun yun. And then, anyway, kami naman dito sa DBM, hindi yan ang presidente. Alam natin lahat na nangyayari ang re-enacted budget, whether 3 months, 6 months, or the entire year. Dito naman sa DBM, ready. Ginagawa na nila yung guidelines, assuming magkaroon tayo ng re-enacted budget. Pero syempre, di ba nga, sinabi natin na yung re-enacted budget magkakos ng downturn ng ating ekonomiya. Especially now na nakikita natin yung malaking contribution ng ating budget sa ating ekonomiya. Ayaw naman natin mawala yon, di ba? With what's happening around the world, di ba? Ayaw naman natin masira yung trajectory natin. Mabilis ang andar na ekonomiya natin. Gusto pa natin bumilis, lalo na itong last 3 years ng ating administrasyon at ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, siguro ang importante dito is that the executive very much willing, diba, to work with the Congress to make sure na maayos yung ating budget at magkaroon tayo ng budget. Again, pag wala kang budget,
wala kang maipuprovide sa mga kababayan mo, mas masakit yun. Di ba? Okay. Thank you, Ian, Sec Nina and Sec Vince. Last question from, pinagsama namin ang questions ni Ian Sigaral and Sam Medinilla of Business Mirror. Okay, yes. Sam? Good afternoon. For Secretary Pangandaman, clarify ko lang po, during po dun sa 2 weeks na re-reviewin po yung budget ng DPWH, hindi po siya itatakal sa Congress. So practically wala pong gagalaw dun sa Congress while the review is ongoing. Napakaraming ahensya ng gobyerno sa and I think kung ipagpapaliban muna ng DPWH ng 2 linggo, pwedeng unahin yung mga ibang ahensya ng gobyerno. So, ano nga yun? Pero, ang importante dito yung sinabi ni Sec Nina na ang pinapakita natin dito, ang pinapakita ng ating Pangulo is rinirespeto natin yung proseso. May proseso na nasa konstitusyon natin kung sa budget. No? Ang executive nagsasubmit, Congress ang nagre-review, and kung ano yung ipasa ng Kongreso, the President has the choice either to approve it or veto parts of it. This is a process. No, but this shows that the process is working and that the two branches of government respect each other at nagkakaintindihan na ang punto nitong lahat is siguraduhin na yung budget na ipapasa at i-aproba tamang budget para sa ating mga kababayan. I think that is what is good about what is happening right now. I-clarify ko lang po. Bali, yung hindi po tayo nag-expect ng any delays dun sa timeline ng budget. I'm looking at the yung calendar ng session ng Congress, ng Senate and the House. Meron silang adjournment ng October 4 to November 9. So, I think kaya mag-a-adjust lang ng konti doon sa adjournment nila. Yun. But we will talk, upuan namin, pag-uusapan natin. Pero if you look at the calendar, may oras pa tayo. Last na lang for my part. Bakit kailangan pa po mag-submit ng executive branch ng updated list ng DPWH? Bakit hindi na lang pwedeng idaan during dun sa budget hearing mismo? Bakit kailangan pa po mag-submit ng list? Kung i-correct naman during the budget hearing, pwede naman po siya, di ba, may correct with the lawmakers? I think, unang-una, ang importante kasi dito is ma-review natin ng kabuuan. No? I think that is the wisdom nung direktiba ng ating Pangulo. No? Dahil na rin sa mga alam naman natin, we don't live in a vacuum, di ba? May mga nangyayari ngayon, may mga nadidiskubre. So, tingin ko, yung wisdom ng Pangulo dito is, sige, may bagong DPWH Secretary, ang direktiba ko sa kanya, reviewin niya. Kumbaga parang fresh eyes, di ba? Fresh talaga ako kasi never ko nakita ng budget na to. Di ba? So, I think that is, and I think, Secretary Mina and I see the wisdom of the President. No, and I think it is the wise decision. No? So, and tingin ko, in the end, it will be better for the people. Kasi makikita ng ating mga kababayan na ang executive ay handang mag-adjust at handang mag-revisit, magrepaso at magbago kung kinakailangan. So, tingin ko, this is all for the best. Thank you. By the way, Kongreso din naman ang nagsabi na ibalik eh. Di ba? Sige, ang unang nanggaling sa Kongreso, I think, a few days ago, di ba? So, it is an indication that the process is working. Okay. So, dyan po nagtatapos ang ating maikling press briefing ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Thank you very much, Secretary Mina Pangandaman and Secretary Vince Dizon. So yun mga kababayan, order ng Pangulo.
mayroong pagbabago, dapat baguhin na lahat. Medyo may kahirapan dahil maraming ghost project na palpak. So, I think kayang-kaya ni Secretary Vince Dizon yan. Matagal pa, 3 taon pa eh. So, kayang-kaya niya yan. Kaya abangan po natin ang development itong mga ghost project na sana po magawa ng solusyon sa kanyang sa underwatch niya, no? So yun, aasahan natin nakamonitor ang Pangulo, kaya wag tayong mag-alala. At least mas maaga pa ay nabunyag na itong mga kapalpakan ng DPWH at ang mga contractors nakasangkot, ika nga si PBBM ang maglilinis sa mga dumi ng mga nakaraan. Thank you guys for watching. See you again in my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.